Ilan pang kumpanya sinampahan na ng kaso ng Bureau of Internal Revenue dahil sa paggamit ng ghost receipts o mga peking resibo. Mga nagbebenta ng vape products na hindi rin nagbabayad ng tamang buwis, binalaan din ng BIR. Si Luisa Erispe sa sentro ng balita. Yes, Luisa. Angelique, natunayan nga ng Bureau of Internal Revenue ngayong araw na talagang hahabulin nila ang mga korporasyon na hindi nagbabayad ng tamang buwis sa gobyerno. Katunayan, dalawang malaking kumpanya ang sinampahan nila ng kaso. Patong-patong na kaso ng tax evasion, paglabag sa batas ng tax returns at pagsusumite ng mga maling financial statements ang isinampa ng BIR sa Quezon City Regional Trial Court laban sa mga korporasyong Decarich Supertrade Incorporated at Redington Corporation ngayong araw. Ayon sa BIR, napatunayan kasi ng Department of Justice na itong dalawang korporasyon na ito gumagamit at nagbebenta ng mga peke o ghost receipts. Napatunayan natin, nagkaroon ng probable cause na talagang peke ang mga resibo na ginagamit nitong mga korporasyon na to. So ito ang unang-una namin din na unang batch na final namin sa DOJ nung last year. At napatunayan natin na peke nga ang resibo na ginagamit itong mga korporasyon na to. Sabi ng BIR, ang mga kumpanyang ito, 2022 pa ng kanilang tugisin sa ilalim ng Run After Fake Transactions Program at mahuling gumagamit at nagbebenta ng mga peking resibo. Dito na nagsimulang makita ng BIR ang iba pang malalaking korporasyon na gumagamit din ng mga peke o ghost receipts. Kaya sa kabuuan, 23 reklamo na ang naihain ng BIR sa DOJ na may kinalaman sa tax evasion. Sa taya naman ng BIR, bilyon-bilyon ang nawawala sa gobyerno dahil sa iligal na gawain na ito ng malalaking korporasyon sa bansa. Yung seller at saka yung buyers ay hindi nagbabayad ng tamang buwis. Kaya naman na bilyon-bilyon na ang nawawala dito. Mahigit pa sa 18 billion ang nawawala dito. Mahigit yan 50 or baka umabot pa ng 100 billion ang nawawala dito. Patuloy naman nagbabala ang BIR sa mga korporasyon na huwag nang subukang pumuslit ng mga peke o ghost receipts dahil patuloy ang pagtugis nila sa mga gumagawa nito, lalo na at isa umano ito sa nakikita nilang dahilan bakit hindi naabot ng BIR ang target na tax revenue noong 2023. Sa mga nagbebenta at bumibili ng peking resibo ay mapag-isip-isip na kayo dahil kasi nakikita natin na maganda-ganda naman ang nagiging koordinasyon natin sa DOJ at kaakibat natin sila ulit sa pagsasampa ng kaso. Talagang tax evasion ito dahil kasi imagine nag-imprinta sila ng mga peking resibo at maraming korporasyon na bumibili at hindi nagbabayad ng tamang buwis. So ang ginagawa natin ay hinahabol natin itong mga leakages na to at sinasampahan natin ng kaso. Samantala, Angelique, bukod naman sa mga gumagamit ng peking resibo, kasalukuyan din ang investigasyon ng BIR sa mga nagbebenta naman ng e-cigarette o vape products sa bansa na hindi nagbabayad ng tamang buwis. Sabi ng komisyon, sinisilip na nila ang malalaking brand ng vape products na inirekomenda rin sa kanila ng ilang mga mambabatas sa kamera na investigahan. Aminado rin kasi ang komisyon na may nasisilip na silang mga problema sa pagbabayad ng buwis ng ilang vape products. Nakikita rin natin na loophole na leakage ay dyan sa vape products. So talagang paigtingin din natin ang pagtugis dyan. Angelique, sa ngayon patuloy pa rin nga ang paghabol ng BIR laban sa mga korporasyon na hindi nagbabayad ng tamang buwis. Hinihintay na lang ng BIR ang resolusyon na ilalabas ng DOJ hinggil sa ilan pang mga reklamo na nakabinbin sa kanila hinggil nga sa tax evasion. Angelique. Okay, so Luisa, bukod sa mga peking resibo, nabanggit ba ng BIR kung paano naman nila masasawat yung mga negosyanteng hindi nagre-release ng resibo? Yung kailangan mo pang humingi ng resibo bago sila magbigay nito. Hindi ba dapat automatic yan? Angelique, sa ngayon kasi bukod nga dito sa mga nagbibigay ng mga peking resibo, ghost receipt, at yung mga nagbibigay naman ng mga hindi tamang nakalagay sa mga resibo, lahat yan ay hinahabol at iimbestigahan ng BIR dahil nga ang target nila ay maging maayos yung buwis na ibinabayad sa gobyerno dahil nga sa tala nila ay bilyon-bilyon yung nawawala sa buwis ng
ng gobyerno na dapat matanggap. Kaya din yan din yung isa sa nakita nila kung bakit nga bumaba yung o hindi nila naabot yung target na tax revenue nitong nakaraang taon. Angelique. Okay, maraming salamat, Luisa Erispe.